So yun mga katropa meron din itong XRM125. Ang ipapagawa ni boss ay full wave yung kanyang ipapagawa kasi yung motor niya naloloba. Tapos meron siyang mini driving light. Ulitin na rin namin yung mini driving light niya. So sa pagpo-full wave ng XRM125, aalisin natin yung kanyang stator. Ito. So inalis natin yung stator ni boss mga katropa kasi ipo-full wave natin itong XRM125 niya. I-modify natin yung kanyang stator. Yung iba kasi kapag nagpo-full wave, nilalagay nila ng basta-basta yung charger na hindi mo i-modify yung stator. Ganun pa rin, naloloba. Tapos hindi nagkakarga yung kanyang battery. Kaya pag nagpo-full wave tayo, tatanggalin yung stator dahil i-modify natin. So ang purpose natin dito sa stator niya, i-modify natin yung kanyang coil at yung kanyang body ground ipo-floated natin. So dito mga katropa sa stator ng Wave 125 o XRM125 pala na fuel injected. Dito sa kanyang stator meron kayong makikitang green wire. Ito yon, yung kanyang mismong ground. Tapos sa kabila meron kayong makikitang ground ng ating magnetic coil. Ito yung ground ng magnetic coil natin. So ang gagawin natin dyan, yung ground na magnetic coil, tapos yung green wire, aalisin natin silang dalawa. Gamit yung blade cutter, tatanggalin natin yung green wire. Pagkatapos nating maalis yung green wire, yung kabila naman, yung magnetic coil ng ating ground, aalisin din natin yan. So ito na yung ginawa natin mga katropa. Yung green wire dito, na galing siya dito mismo sa ground ng ating stator, inalis natin. Tapos yung magnetic coil, na galing mismo din sa ground ng ating stator, tinanggal din natin. So pagkatapos nating inalis yung dalawang yan, ang gagawin natin, itong green wire tsaka yung magnetic coil na yan, pagsasamahin natin silang dalawa. So pwede kayo magdugtong, pwede kayo mag-add ng panibagong wire or iiwas nyo na lang ito. Yan, maabot naman yun umabot So ang ginawa ko, inikot ko lang sa ilalim yung wire ng ating magnetic coil na ground para umabot siya dito sa green wire. Pagkatapos yan, pagsasamahin natin silang dalawa, hihinangan natin. So hinangan muna natin to. Ito na yung ginawa natin, yung green wire na inalis natin dito, tapos yung magnetic coil na inalis natin dito. Tinanggal natin silang dalawa dyan, tapos pinagsama natin silang dalawa. Tapos hininangan natin. So, nire-remind ko lang kayo mga katropa na kapag naghihinang kayo, dapat siguraduhin nyo na lang na matibay na yung pagkakahinang nyo. Kasi yung iba, pag nagpo-full wave, hindi nila na-double check yung hinang nila. Kaya maglaon, pag ginagamit yung motor, kumakalas yung dalawang to, tapos hindi na nagkakarga yung kanyang battery. Dapat, kapag nakabaklas pa lang yung stator, siguraduhin nyo na pulido yung kanyang pagkakahinang para hindi na uulit yung gawa natin o yung pagpo-full wave ninyo. So ito, hindi nyo na kailangan lagyan ng electrical tape yan. Hindi nyo na kailangan sileduhan ng tape dahil okay lang din naman yan kahit naka-expose yan sa ating langis, walang problema. So pagkatapos nating ma-modify itong ating stator, ganyan lang yung gagawin natin sa stator. Pagkatapos nating ma-modify yung ating stator, dito naman tayo sa kanyang socket. Sa socket ng ating stator, hanapin nyo yung pure white wire. Ito yon. Meron ditong isang white wire pero merong lining na yellow. So ang kailangan natin dito yung purong white wire tapos yung purong green wire. Ito. So ang gagawin natin dito mga katropa, yung green wire tsaka yung pure white wire, aalisin natin siya dito sa socket ng ating stator. Tatanggalin natin. So ito na mga katropa, yung ating green wire ng stator tapos yung pure white wire ng stator, inalis natin siya sa socket. So pagkatapos nating maalis yung dalawang wire na yan, pwede na nating isauli itong stator dun sa motor. So ganun lang kasimple mag-modify ng stator ng XRM125 fuel injected kapag gusto nyo i-convert sa full wave. So isauli na natin to. Tropa, linisin mo to mamaya. Hugasan mo tapos isauli na natin. Ito na yung stator natin mga katropa na isauli na natin. Tapos yung green tsaka white wire na tinanggal natin dito sa socket ng ating stator, ang gagawin natin dito, tudugtungan natin to ng wire at ipapagapag natin hanggang dito sa tabi ng ating charger. So pag nagdugtong tayo ng wire dito, hindi na natin kailangan tandaan kung sino yung green tsaka sino yung white wire. Walang problema dyan. Hindi na natin kailangan tandaan ng color coding. Ang importante rito, dugtungan ng wire tapos ipagapag natin malapit doon sa socket ng ating charger. Ito na yung ginawa natin mga katropa. Yung green wire tsaka white wire ng galing ng stator, nagdugtong tayo ng wire papunta rito sa dating charger ng ating motor, sa stock charger. Tapos yung gagamitin natin ditong charger, yung TTGR na brand. Ito yung madalas ko na i-recommenda sa inyo dahil wala tong aberya, hindi nag-overcharge, tapos subok ko na yung kanyang quality. So TTGR na brand yung gagamitin natin, 5 wires. Yung kanyang wire meron siyang red, pink, black, yellow tsaka green. Yan yung sundan nyo. Yung iba kasi gumagamit ng ganitong charger na iba yung coding. So kahit na nakuha nyo yung tamang pagre-rewire doon sa stator, kapag mali yung charger na ginamit nyo, useless din. Hindi rin gagana yung full wave natin at minsan nag-overcharge pa, pumuputok yung ilaw, lumulobo. So mas marirecommend ako kung TTGR na brand ang gamitin nyo. So kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng brand, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo sa legit na nagbebenta ng ganitong klaseng brand sa Shopee o
Lazada. Ang gagawin natin dito para may full wave natin, aalisin natin yung lumang charger niya. Ito, tatanggalin natin yung kanyang stock charger. Ito yung coding ng socket ng ating stock regulator mga katropa. Tapos ito naman yung ating TTGR charger, 5 wires. So, sa pag-wiring ng full wave, ang uunahin natin dito yung pink tsaka yellow wire ng ating 5 wires charger. Yung pink tsaka yellow wire, ilalagay natin siya dito sa pinagapang nating white tsaka green galing ng stator. Yan yung pinagapang natin kanina galing ng stator. So yung pink tsaka yellow wire ng ating charger, tig-isa silang dalawa dito sa pinagapang natin galing ng stator. So walang baliktaran to mga katropa, wala siyang polarity. Ang importante rito, yung pink tsaka yellow wire, tig-isa silang dalawa rito na galing doon sa ating stator. So ito na yung yellow tsaka pink wire ng ating charger na ilagay na natin dito sa pinagapang natin na galing ng stator. So ang susunod natin dito mga katropa, yung red wire ng ating charger. Ito yung positive supply na mag-charge ng ating battery. Dito sa socket ng ating motor sa XRM125, hanapin nyo lamang yung red na mayroong lining na yellow, tapos yung pure na red wire. Ang gagawin natin dito, pagsasamahin natin silang dalawa. Ang ganito, pinagsama natin yung pure red wire tsaka yung red na mayroong lining na yellow. Pagkatapos natin mapagsama yan, yung red wire ng ating 5 wires charger, isama din natin dito sa dalawang pinagsama natin. So yung red wire ng ating socket, tapos yung yellow na mayroong lining na red, positive supply ito na galing ng battery. Kaya dyan natin ilalagay yung red wire ng ating 5 wires. Ito na mga katropa, yung red wire ng socket ng ating dating charger. Pinagsama natin, tapos dyan natin nilagay yung red wire ng ating 5 wires charger. Ang susunod natin mga katropa, yung green wire ng ating 5 wires charger. Ito naman yung negative supply ng ating 5 wires charger. So yung green wire ng ating 5 wires charger, ilalagay natin dito sa green wire ng ating motor. Ito naman yung ground wire ng ating motor. Diyan natin siya ilalagay. Green to green lang yung gagawin natin. Ito na mga katropa, yung green wire natin. Diyan natin ilagay yung green wire ng 5 wires charger. So ang susunod natin yung black wire ng ating 5 wires charger. Ito yung madalas na makalimutan ng mga gumagawa o nagpo-full wave. Hindi nila nilalagay ito kaya nagkakaroon ng overcharging yung kanilang motor. Lumulobo yung battery tsaka pumuputok yung mga ilaw. So yung black wire ng ating 5 wires charger, dapat mapasukan ito ng positive supply kapag sinusi natin. So yung black wire ng ating 5 wires charger, dito sa relay, ito yung relay ng ating flasher relay. Dito sa kanyang mga wire, kung mapapansin nyo, meron kayo makikitang black wire. Ito yung accessory wire ng ating motor at positive supply ito ng ating motor. So yung black wire ng ating 5 wires charger, dito natin ilalagay sa black wire ng flasher relay. Dito, para pag susi natin ng motor, mapapasukan ng positive supply yung ating 5 wires charger. Makokontrol niya yung voltahe, hindi lulubo yung battery at hindi puputok yung mga ilaw. Ito na mga katropa, yung black wire ng ating flasher relay. Diyan natin nilagay yung black wire ng ating 5 wire charger. So tapos na tayo sa pagwawiring ng ating full wave mga katropa. Ang susunod na gagawin natin, organize natin na parang ganito, silyado, para iwas grounded at hindi siya basta-basta sumasagi sa mga bakal, hindi nababalatan yung kanyang wiring. So tapos na tayo dyan mga katropa. Ang susunod natin yung paglalagay naman ng switch dito sa ating headlight, kasi pag nag full wave tayo, dapat meron ding sariling switch yung ating headlight. So sa paglalagay ng switch, pwede kayong gumamit ng 3-way switch. Ito, ganito yung kanyang itsura. Pwede rin kayong gumamit ng hollow switch, depende sa gusto nyong gamitin na switch, or pwede rin kayong gumamit ng ganito. So sa ngayon, ito muna yung i-demo ko sa inyo kung paano maglagay ng switch dito sa XRM125 na fuel injected kapag nag full wave na. So dito magpapalit pala kami ni boss ng switch dito. Ang gagamitin naming switch ay ito, yung mayroon ng sariling patayan, pero same pa rin ang itsura niya. Meron nga lang siyang patayan dito kasi yung motor ni boss wala siyang patayan, no? Blanco. So yun, hindi ko na ituturo yung wiring nun kasi medyo mahaba-haba na yung video natin. Ito na lang ang konsepto ng ating paglalagay ng switch sa headlight. So madali lang na paraan naman kung paano maglagay ng switch. Sa switch ng ating headlight, tuntunin nyo lang yan. Meron kayo makikitang socket na malaki at dito sa socket merong kulay dilaw na wire. So yung dilaw na wire, hindi nyo na kailangan putulin yan. Ang tanging gagawin nyo lang, kung ito yung switch na gagamitin natin, syempre lalagyan natin ng wire bawat pin ng ating switch. So pag nalagyan nyo na ng wire, ang unang gagawin natin, yung isang pin ng wire, ilalagay nyo sa yellow wire dito. Okay? So pagkatapos nyo mailagay yung isang pin ng ating switch dito sa yellow wire, yung kabilang pin naman ng ating switch, ilalagay nyo sa accessory wire. Dito sa susian natin, hanapin nyo yung wire ng ating susian. Ito yon, yung switch ng ating ignition. Sa switch ng ignition, hanapin nyo yung black wire. Yung black wire ng ating switch ng ignition, ito naman yung accessory wire. At kapag sinusi mo, mapapasukan to ng positive supply. So dyan nyo ilalagay yung kabilang pin ng
ng ating switch. Ito yung ating isang pin ng switch. Ilalagay nyo sa black wire. Tapos yung kabila naman sa yellow wire. Ngayon kapag sinusi mo, mapapasukan ng positive supply itong switch natin. Kapag inon mo yung switch, mapapasukan din ng positive supply itong yellow wire at iilaw yung ating headlight. Kapag pinatay mo, mamamatay yung positive supply sa yellow wire at mamamatay din yung ating headlight. So ganun lang yung konsepto ng ating paglalagay ng switch dito sa XRM125. So ito na mga katropa yung XRM125 ni boss na simulan natin. Tapos na natin may full wave. So naglagay na rin kami rito ng voltmeter niya. Pag hindi umaandar 12.6 pero dapat pag umandar siya 13 pataas. Huwag lang siyang umabot ng 16 pataas, baka overcharge din yun. So paandarin natin. (13.7, 13.8, 13.6). So normal yung kanyang charging. Ilaw natin yung kanyang mini driving light. Okay, so naka-on yung driving light niya. Pag ni-rev natin 13.7, kayang-kaya pa rin niya. Ilaw natin yung headlight niya, sabay nung mini driving light tsaka headlight. Yan, sabay na silang dalawa. Driving light tsaka headlight niya, sabay. Tignan natin yung kanyang voltahe. Drop siya kasi, kailan pa yung battery mo, boss? Matagal-tagal na rin. Taon na rin. O, normal yan, drop. Pero pag niread natin, dapat 12.6, 13.2, 13.6. So, kayang-kaya. Yung battery pala ni boss mga katropa, 2 years na siguro, no? 2 years, 3 years. Medyo matagal na, pero kayang-kaya niyan. Walang problema dyan. Yan. So kayang-kaya niya, nakasabay lahat ng kanyang driving light, tsaka yung ilaw, tsaka headlight. Pag pinatay natin, 12.6, 13.8. Ngayon, pag nagpalit si boss ng battery, ang magiging reading na niyan, 14.8, ganun. Kasi itong battery ni boss medyo mahina na, pero pinulip natin, kayang-kaya pa rin niya. So yun lang mga katropa kung paano mag full wave ng XRM125 na fuel injected. Kung sakaling maglalagay kayo ng mini driving light, maglalagay kayo ng headlight na LED, tapos nalolobat, i-full wave nyo na lang, mas maganda pa. Mas matagal masira yung battery, tapos matagal malobat. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, nagagamit nyo ito sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.